Matinding laban ang mangyayari kontra dalawang Pinoy import ng Shinshu laban dito kay Kaiju natin at mukhang walang bigayan na mangyayari dito. RJ Abarrientos and Matthew Aquino susubukan itong si Kai. Tara i-analyze natin ang magiging salpukan ng ating mga pride sa kanilang parating na laban mamaya. Pero bago yan ihihin ko muna ang sandaling oras mo para supportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Kung pagkukumpirahin nga natin ang dalawang team na ito, edi hamak na mas maganda ang statistic and averaging ng Yokohama higit dito sa Shinshu BW. Bukod nga na ang team na ito ang nasa lower bracket ngayon, ang team na ito ay hindi na nga rin maganda ang lagay at maaaring mabibilang na ito sa mga team na malalaglag ngayong season sa B1 League. Sa standing ay mayroon nga itong 6 wins and 44 losses na talaga nga naman na baon na nga raw itong Shinshu Brave Warriors sa pagkatalo kumpara ngayon sa team ng Yokohama na umaangat na sa bracket ng B1 League na mayroong 22 wins and 28 losses at ngayon nga ay nasa pang 17 na ngayon itong Yokohama sa B1 League. Matapos ang hindi magandang performance na nangyari dito kay Kai kontra Ibaraki, mukhang dito babawi ang ating batang sentro. Malas nga lang ng Shinshu Brave Warriors at ng dalawang Pinoy import natin na si RJ Abarrientos at Matthew Aquino dahil makakatapat nito ngayon ang Yokohama teams. Malaking opportunity para sa V-Core na talunin itong Shinshu Brave Warriors at alam natin na mahihirapan ang Shinshu Brave Warriors sa mangyayaring laban na ito lalo't ngayon gutom na gutom sa pagkapanalo ang Yokohama at talaga nga naman na kailangan nilang manalo at umangat sa standing kaya walang bigaya na mangyayari nga raw sa laban na ito kaya very interesting ang laban na ito ng ating mga Pinoy pride sa Japan B-League. Sa mga players ay hamak na maibubugang araw ang mga player na to ng Shinshu Brave Warriors. Bukod sa dalawang Pinoy import nila na si Abarrientos at Matthew Aquino, ay meron silang dalawang import sa starting 5 na sila Angus Branditi at Justin Mats at dalawang reserve import rin kaya naman kung sa player lang rin naman pag-uusapan ay maibubugang araw talaga ang mga ito sa Yokohama. Pero kung sa usapang sistema ay dito sila tatalunin ng Yokohama B-Core dahil sa mga nagdaang laro ng Shinshu ay nakita natin ang hindi magandang sistema na tumatakbo sa team na ito na nagre-resulta ng pagbagsak ng mga player at standing nila ay talaga nga naman na hindi maganda dahil sa hindi magandang sistema na tumatakbo dito. Kaya higit na mas lamang araw ang Yokohama B-Core pagdating sa sistema na tumatakbo sa bawat team at mukhang magiging maganda pa rin naman ang laban na ito kontra sa duo nila RJ Abarrientos at Matthew Aquino kontra sa Yuki Kai ng Yokohama B-Core. Solid at very interesting ang mangyayaring laban na ito ngayon. Talagang susubukan ni RJ Abarrientos at Matthew Aquino ang duo na to ng Yuki Kai sa Yokohama at talagang magbibigayan ng magandang laban ang mga ito sa laban na mangyayari mamaya at tignan na lang natin kung ano ang magiging resulta ng laban na ito ng Yokohama kontra Shinshu Brave Warriors. Maraming salamat sa pagsama para pasukan ng buhay ng may buhay pero buhay ng mga ating idolo. Maraming salamat sa inyo.